Isang ina ang sumisigaw sa dilim. May kumuha raw sa kanyang sanggol. Pero sa halip na paniwalaan, siya ang ikinulong. Paano kung mula simula, nagsasabi siya ng totoo? Noong gabi ng August 17, 1980, sa isang campsite malapit sa Uluru, Australia, isang insidente ang yumanig hindi lang sa isang pamilya, kundi sa buong Australia. Isang 2 buwang gulang na sanggol, si Azaria Chamberlain, ang bigla na lang nawala mula sa loob ng tent. Ang kanyang ina, si Lindy Chamberlain Creighton, ay agad nagsabi sa mga tao sa paligid ng isang bagay na mahirap paniwalaan. May dingo na kumuha sa aking sanggol. Sa Australia, ang dingo ay isang wild canine species na kilalang matatagpuan sa mga liblib na lugar tulad ng Uluru. Ngunit sa panahong iyon, marami ang hindi naniniwala na kaya nitong umatake at magdala ng sanggol. Isang large-scale search and rescue operation ang isinagawa. Gumamit ng mga tracker, police units at volunteers. Ngunit sa kabila ng malawakang paghahanap, walang natagpuang katawan ni Azaria. Sa una, isang coronial inquest ang isinagawa at sinuportahan nito ang pahayag ni Lindy na posibleng isang dingo attack ang nangyari. Habang nasa kulungan, si Lindy ay nanganak ng kanyang ika-4 na anak. Isang sitwasyong lalong nagpalalim ng emosyon at kontrobersya sa publiko. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magduda ang ilan sa naging hatol. Noong February 1986, isang mahalagang ebidensya ang natagpuan sa isang lugar na malapit sa isang dingo lair. Isang piraso ng jumpsuit ni Azaria ang nakita malapit sa campsite. Kasunod nito, iniulat ng forensic team na mayroong fetal blood na nakita sa loob ng sasakyan ng pamilya Chamberlain. Dahil dito, nag-shift ang kaso mula sa missing child patungo sa isang criminal prosecution for murder. Noong October 29, 1982, si Lindy Chamberlain ay napatunayang guilty sa korte at sinintensyahan ng life imprisonment. Samantala, ang kanyang asawa ay nahatulan bilang accessory after the fact. Dahil dito, ang Northern Territory Government ay nag-order ng isang Royal Commission of Inquiry noong 1987 upang muling suriin ang buong kaso. Mula sa forensic findings hanggang sa testimonya sa pagsusuri. At tuklasan na ang tinatawag na fetal blood sa sasakyan ay hindi pala dugo, kundi isang sound-deadening compound na karaniwang ginagamit sa manufacturing ng sasakyan. Isang maling interpretasyon ng forensic evidence ang naging pundasyon ng hatol. Noong September 1988, matapos ang halos 6 na taon ng pagkakakulong, ng conviction ni Lindy Chamberlain ay tuluyang binaliktad. Isang ina na minsang hinusgahan ng publiko at kinulong ng sistema ay napatunayang maaaring naging biktima ng isang seryosong miscarriage of justice. Ang kasong ito ay naging isa sa pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng Australia. Hindi lang dahil sa misteryo ng pagkawala ni Azaria, kundi dahil ipinakita nito kung paano maaaring magkamali ang forensic science. Ang media at ang hustisya mismo
At hanggang ngayon, nananatiling isang paalala ang kasong ito na minsan ang katotohanan ay hindi agad pinaniniwalaan, lalo na kung ito ay mahirap tanggapin.